beloved Boss Mike Cervera. Oh, ito na. Mga kababayan ko, nako! Wala na si Sara Duterte nyo. Wala na ito. Oo. Wala na, mga kababayan. Oh. Talakayin natin to, ha. Maganda ho ito, eh. Oo, maganda ito. Oh, pasok. Oo. Pero meron tong pahabol kay ano, eh. Wag na nga yan. Ito na lang. Ang puwersa ni VP Sara. Mga kababayan ko, ha. Pakinggan nyo ito, ha. Pakinggan nyo ito, ha. Pakinggan nyo. Wait lang, ha. At manunubig lang ako. Pakinggan nyo yan, ha. Nakasaradong isipan mula sa silid na karilan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mabalama. May handang tumulong sa lahat. United Warriors at nagngangalang may Cervera. Nako, mga kababayan, oh, mga DDS, makinig kayo rito. Kasi dito marami kayong matutunan. Delikado kayo rito. Totoo, mga kababayan, yung mga DDS, magbabago ng inyong perspective, mga kababayan. Ano? Sino katambal mo sa Channel 5? Tinatambal yata ako doon sa kaibigan natin na si Paring Jojo. Mukhang special request tayo ni Paring Jojo natin, ano? Kita nyo mga kababayan, ano? Puta, nagsama yung comedy. Nagsama yung dalawang komedyante kaya magpo-produce ng isang comedy na sitcom. Ano, iba na talaga mga kababayan. Naku, naku. Syempre, di ba, Batang Pasaway, Reign Forever, Benji Bernardo, Benji Uy, alam nyo na. Akala ko natulpo ako pa ba matutulpo? Hindi naman tayo ng agrabyado ng kapwa. Tayo ang madalas na inaagrabyado. Eto na mga kababayan. Malabo na ito, mga kababayan ko, ha? Pasok! Sa Mindanao, kaya patuloy siyang nangunguna sa presidential survey para sa 2028. Pero ayon sa founder at CEO ng Strat-Based Institute, sa Luzon ang battleground. Nako, ayan. Na, mga kababayan, ha? Sabi sa Strat-Based, nasa Luzon ang battleground. Nako, mga kababayan, ha? Eto na! Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa 2028 Presidential Preference Survey. Siya ang nag-iisang nag-anunsyong tatakbong Pangulo. Nakasunod sa... Siyempre, mga kababayan, sino mangunguna dyan? Diba? Maria Beatriz. Sino mangunguna? Siya lang naman ang nag-iisang nag-anunsyo na tatakbo. Siyempre, ang isip pa ng tao ngayon, walang kalaban ito. Wala pang kalaban. Pero, mga kababayan ko, Bill Lopez, Ernie Palma, Joker Tena, Bunny Boy, Ai Chang, Edmer, Edmer Saavedra, pag ito ay may nagdeklara na, ako naniniwala mga kababayan, pag may nagdeklara na tatakbo labang kay Sara Duterte, kakain na ho ng alikabok ito. Wala pang opsyon eh. Pero ngayon pa lang na wala pang opsyon nga raw, eto ho, pakinggan natin. Sa kanya sa survey, ang nagsabing hindi siya tatakbong presidente na si Naga City Mayor Leni Robredo. Base sa Pulse Asia survey na kinumisyon ng Strat-Based Group na isinagawa noong May 3 to 7, muling nakakuha ang bise ng 51%, habang 41% naman kay Robredo. Kita nyo mga kababayan ko, malaking numero yan, ha? Malaking numero yan, at saka yan meron pa ho yung mga, meron pang mga medyo pagkabayas pa yan. Sama-sama pa dyan. Yung mga tao na wala namang choice, baliw lang, baliw lang ang pagpipilian, syempre, ano pa ba nga ba? May pagpipilian? Wala. Wala. Si baliw na lang. Pero, kahit na ho, nagpahayag na hindi tatakbo, ito hong nagngangalang Leni Robredo, mayor ng Naga, mga kababayan ko may mataas na marka na
Diyan po, mga kababayan, ay nagsasabi na ngayon pa lang na ang kampo ni Sara Duterte na gumagastos na ho ng bilyon-bilyon para pabanguhin yung mabahong pangalan niya ay hinahabol pa. Hinahabol pa ni Leni Robredo. Oo. Biruin nyo, si Leni Robredo wala pang tosgas. Si Sara Duterte, bilyon-bilyon na yung nagagastos. Si Leni Robredo, wala pang gastos. Si Rapi Tulfo, wala pang gastos. Kita nyo ang kaibahan, mga kababayan, na naunawaan nyo ba? Ulitin ko. Si Sara Duterte, malaki na ho yung ginagastos sa kanyang mga trolls, sa kanyang mga bobo, tatanga-tangang mga vlogger, mga kababayan. Siya mga kakampi nila na mga media, mga kababayan ko. O, alam naman natin, syempre, bias na bias sa kanya ang SMNI, di ba? Lahat na lang ng balita kay Sara, SMNI eh. Syempre, yung kabayasan nandoon. Although, nagre-report din sila tungkol sa mga nangyayari sa mga ibang mga bagay at sa Malacanang kay Pangulong Bongbong. Pero mga kababayan, makikita natin yung kapaboran na naibibigay nila kay Sara Duterte. Di ba? Oh, pero ngayon, kung titignan natin ang numero, mga kababayan, napaka-onti lang yan. Napaka-onti lang. Pero ayon sa founder at CEO Yan ng na. Strat-Based Institute, hindi raw numero ang magdidikta kung sino ang magwawagi, kundi ang lugar. Patay ka! Sabi daw ng founder ng Strat-Base, hindi daw numero ang magdidikta, kundi ang magdidikta ay yung lugar, hindi yung numero. Mga kababayan ko, nako! So ngayon, anong lugar? Anong lugar ang magdidikta niyan? Ulitin nga natin. Man kay Robredo. Pero ayon sa founder at CEO ng Strat-Based Institute, hindi raw numero ang magdidikta kung sino ang magwawagi, kundi ang lugar. Kita nyo? Hindi daw numero ang magdidikta, kundi yung lugar, ha? Lugar, mga kababayan. Anong lugar? Anong lugar ang magdidikta kung sino ang panalo? Sa unang tingin, lalabas dyan lamang ang ating Vice Presidente. Nako. Pero pag titingnan natin, ang kanyang lamang ay nanggagaling lamang sa 90% suporta sa kanya sa Mindanao. Patay! Nakuha nyo mga kababayan ko. Ha? Nakikita natin, sabi, lumalamang nga daw si Sara, pero ang nakikita natin dyan, nanggagaling lang yung 90% na yon sa Mindanao. Patay. Hindi naman sa Mindanao ang labanan lang, mga kababayan ko. May nakakalimutan sila. Dito sa Luzon. Nakaw! Ano sa Luzon, boss? Sa Luzon? Ang dapat nating isipin din ay si VP Leni lumalamang na sa Luzon. At Luzon ang may 52% ng botante sa ating bayan. So, Nakaw! Mga kababayan ko, 52% ng botante sa Luzon ay pumapabor daw kay Leni Robredo. Yaon. Kaya pala. Sige tuloy. sabing kung saan pumunta ang Luzon, yun ang nagiging nagwawagi. Kung sino daw ang magwawagi sa Luzon, kadalasan yun ang magwawagi. Si Sara Duterte, sinusuka nga din sa Luzon. Sa Maynila lang, mga kababayan ko, kita nyo, hindi na siya makapunta ron kasi mukhang nagtatampo kay Isko Moreno. Kahit si Isko Moreno ay gumagawa lang naman ng kaparaanan para maitawid yung mga Manileño. Pero si Sara, masyadong pinipersonal yung pagkakasama-sama kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Anong ginawa ng mga vlogger ni Sara Duterte? Binira ng binira si Isko Moreno. Kita nyo mga kababayan ko, paano nga magiging presidente ito? Wala ho eh. Ang gusto niya parang yung ugali ho nga talaga ng Bratinela ito eh. Pag gusto niya, gusto niya.
Grabe, no, mga kababayan, ano? Oh, sige, tuloy. Oh. Luzon daw ang maituturing na battleground sa eleksyon. Oh, teka, ulitin nga natin dito. Ayan, yan, dito, ha? Oh, panoorin yung mga kababayan, ha? Hindi ako magsasalita. Pakinggan yung maigi. Man kay Robredo. Pero ayon sa founder at CEO ng Strat-Based Institute, hindi raw numero ang magdidikta kung sino ang magwawagi, kundi ang lugar. Sa unang tingin, lalabas dyan lamang ang ating Vice Presidente. Pero pag titingnan natin, ang kanyang lamang ay nanggagaling lamang sa 90% suporta sa kanya sa Mindanao. Ang dapat nating isipin din ay si VP Lenny lumalamang na sa Luzon. At Luzon ang may 52% ng botante sa ating bayan. So, ibig sabihin kung saan pumunta ang Luzon, yun ang nagiging nagwawagi. Patay. Luzon daw ang maituturing na battleground sa eleksyon. Kita nyo? Luzon ang maituturing na battleground para sa pagka-presidente. Wait lang. Ngayon, mahina si Sara daw sa Luzon. Pero teka, may biglang sumulpot na survey. Bakit daw, di ba? Kaya daw mataas ang trust rating ni Sara dahil mataas daw ang rating niya sa Luzon. Mga kababayan, hindi tumutugma talaga eh. Yung mga nangyayaring survey ng ibang survey company, hindi po tugma sa mga nilalabas ng ilang survey company rin. Ang gulo-gulo nila, no, mga kababayan, Sergeant Putik, James Gillian, Jenny Ramos, sa lahat ng mga bagong dating, Ricky De Guzman, Baby Treste, di ba? Grabe, no? EA Gem, yan, mga kababayan ko. Ito, tuloy! Mahina din dito sa Mindanao, mga Duterte, sabi, mga kababayan, no? Sabi ni Sergeant Putik, mahina din dito sa Mindanao, mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo, kung totoong malakas pa sila sa Mindanao, mga kababayan, bakit 300,000 lang yung nakuha nilang perma? 'Di ba? Ayun, mga kababayan, nabasura lang. Nabasura lang ho yun eh. Dores, Osamis Sanchez. Nabasura lang yun. Bernadette, Boss Gano. Kung totoo talaga malakas sila, di da sana nakakuha sila ng milyon-milyong perma. Di ba? Jasmine Ines. Kaso, Jonathan, Dennis Raka, wala. Wala silang nakuha. Alan Pedro, The Dreamer, wala eh. Nela Eros, Peralta. Di ba? Dito sa Luzon, ayaw namin sa mga Duterte. Sabi naman dito, biruin nyo. Kaya nga ako'y nagugulat eh. Saan pa sila kumukuha ng bilang? Ang ating battlegrounds talaga ay nasa, sinasabi ko minsan, 30 provinces. Meron tayong malaking mga probinsya. Karamihan yan ay nasa Luzon. Walang nananalo sa ating bayan na Pangulo kundi mo makukuha ang Luzon. Yon. Kinumpara rin ni Manhit. So bilang ikaw ay isang Pangulo, hindi ka mananalo kung hindi mo nga daw makukuha ang Luzon. Hindi naman nakuha ni Sara. Sabi rito, sa survey ng mga bayaran, mga kababayan, sa Mindanao lang daw. Nakaw! Duda nga ang marami dyan, mga kababayan, duda, di ba? Duda! Ang sa numero ng dalawa. Anya, steady ang nakukuhang porsyento ni VP Sara, habang kay Robredo, unti-unting umaangat kahit sa ilang ulit ng sinabi ng alkalde na hindi siya tatakbo sa national posisyon. Kita nyo partida. Si Leni Robredo, hindi pa nagdideklara na yan ay tatakbot. Ilang makaulit na po na tumatanggi na ayaw kong tumakbo. Pero mga kababayan, sa kabila nun, dahan-dahang umaangat. Umaangat ng umaangat ang perma, mga kababayan, ang perma tuloy, ang rating ni Leni Robredo. Doon dapat basihan sa sa perma sa buong bansa, walang 500K ang pumirma sa napabor sa Duterte. Kaya nga di ba, Bambina? Kaya nga sabi ko kung yun nga din talaga ang basayan na malakas pa ang mga Duterte,
sana maraming pumirma. Kaso nga bakit 300,000 lang? Humigit kumulang pa. Wala, mga kababayan ko. Delikado ho si Sara, mukhang hindi talaga mananalo. Mukhang totoo, mukhang tama tayo sa pagkakaanalisa na talagang si Sara, malamang ito, kumain na ho ng basura. Basura ho, mga kababayan. Ang tutunguhin ni Sara Duterte. Yung mga basurang kagaya nila. Bukod dyan, magiging malaking factor din daw sa pagbabago ng desisyon ng mga botante oras na magsimula ang impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Yan. Samantala, Nakita nyo, narinig nyo, malaking factor ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Sara sa pagbabago ng isip ng maraming tao. Kapag nalaman nila na ilabas ng prosecution yung pong mga ebidensya labang kay Sara at hindi niya masasagot, sigurado mga kababayan, magbabaliktaran lahat. Kaya ngayon, iniiwasan ng kampo ni Sara Duterte na matuloy yung impeachment trial dyan sa Senado. Kaya halos magpakamatay na yung bakla na bagong Senate President. Ginagawa niya na hong lahat, pati pagpatay ng aircon, pagpatay ng wifi, ginagawa na ho ni Alan Bading Cayetano. Grabe, no, mga kababayan, Grabe, oo. Di ba? Leticia Buencamino. nangunguna naman si Senador Erwin Tulfo sa mga napupusuhang posibleng kandidato sa pagka-vice-presidente. Nako! Nakakuha siya ng 46% kung itatapat siya kay Senator Robin Padilla na may 38% vote. Anak ng pating naman mga kababayan ko. Kung Erwin at saka Robin, puta na, pipiliin ko na si Erwin Tulfo. Kaysa naman dito sa putang inan to. Di ba mga kababayan? Wag na. Robin Padilla, putik na yan. Ilang percent? Yung nakuha? Wait. Nakakuha siya ng 46% kung itatapat siya kay Senator Robin Padilla na may 38% vote. Ababa, hindi na mananalo yan si Robin Padilla. Hindi mananalo. Sinusuka nga yan ng mga taga Nueva Ecija Oo. Galing kami ng Nueva Ecija nung isang araw, nung linggo. Sinusuka po yan. Oo. Ng mga taga Nueva Ecija. Wala daw silbi, walang kwentang putang ina. Pero mas lamang si Senator Bongo na nakakuha ng 47% kung pagtatapatin sila sa pagka-vice-presidente ni Senator Erwin. Naniniwala naman si Manhit na posible pang lumamang si Senator Erwin Tulfo matapos sa mga pangyayari sa Senado. Yan na mga kababayan ko. Baka nga lumamang pa ito, si Erwin Tulfo, paano kung Tulfo at Tulfo, pwede rin, mga kababayan. Bahala na. Ako, mga kababayan, kahit hindi ho, kahit na sino na tumakbo, basta, ito tatandaan nyo po yung sinasabi ko, kahit o sinong tumakbo, kung i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos, malamang po doon po ako susuporta. Okay? Basta i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos, malamang doon po ako susuporta. Mga kababayan, tandaan nyo, doon ako susuporta sa isang tao na i-endorso ni Pangulo. Malamang po doon. Pero kung meron naman po akong makita at itibok ng puso at yun ang kalooban ng aking damdamin na eto ang gusto ko, eto yung pipiliin ko. Mga kababayan ko, total naman tapos na yung ating pagsuporta kay Pangulo, malamang baka sundin ko kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Diba? Ganon, mga kababayan, yan na nga. Yun na nga, Maureen, na palikpik Paano na kapag sinabi, Maureen palikpik iboto nyo si Martin, putang ina. Wag na, mga kababayan, putang ina talaga.
Pero mga kababayan ko, kung wala nang pagpipilian, halimbawa, Martin versus Sara. Martin versus Sara ang maglalaban, puta, pikit mata na lang tayo. Di ba no, Benji Bernardo, ano? Pikit mata na lang ako. Ay, nako. Ewan ko. Kung pwede nga lang ako na lang magpresidente. Di ba? Butik na yan, Eto na. Matibay yung pangalang Tulfo, no? Lalo kay Erwin, tatalunin niya si Senator Robin Padilla. At hindi pa ito nag-uumpisa yung mga ingay o kaguluhan sa Senado, no? Makalalo pang magkaroon ng positive view, lalo na sa mga paninindigan na nakikita natin kay Senator Erwin Tulfo. Nako, patay. Posible rin daw maungusan ni Tulfo si Bongo dahil ang suporta ni Go ay nakatali sa mga Duterte. Oo nga. Higit din ni Manhit na malaki pang ipagbabago ng mga numero dahil sa sunod-sunod na nangyari sa Senado. Ilan sa mga makakaapekto rito ang mga issue gaya ng usaping inatake ang Senado na sa huli pinapatunayang hindi totoo. Ang usaping pagtakos umano kay Senator Bato at ang pilit na pagsusulong ng pagbabago ng Senate rules kaugnay sa pagdalo sa mga sesyon online. Sa kabila niyan, sa 2028 pa ang tunay na bakbakan. Mahaba-haba pa ang laban. Mahaba-haba pa. Mahaba-haba pa ho. Si Sara Duterte halos hindi na umaangat. Wala na yan. Hanggang dyan na lang yan. Yung init, yung kulo para kay Sara Duterte, hanggang dyan na lang yan. Hindi na yan aangat. Malamang na malamang bumulusok pababayan kapag ka nagdeklara na ho yung mga matitibay na makakalaban, mga kababayan. Di ba? Oo, ganun yun, mga kababayan ko. Our beloved